Nakapili na naman ng paglalaruan ng mga Hapon. Kawawa naman. Mula pa nung ikulong tayo, wala nang ginawa ang mga yan kundi kumuha mula sa mga bihag nila at iba to dun sa labas. Yun ang libangan nila kapag nababagot na. Ano kaya yung mga malalakas na ungol at angil na naririnig natin? Malamang aso. Meron pa bang gagawa ng ganong ingay? Aswang yun. Victoria! Hinaan mo nga yung boses mo. Pasensya ka na. Nasurpresa ako eh. Anong ginagawa mo dito? Baka makita ka ng mga Hapon. Ubod pa naman ang hayok yung mga yun sa babae. Kaya nga ako nakakalambong para hindi mapansin. Hindi ko gustong mapahamak ka. Mahalaga ka sa akin. At ganun ka din naman sa akin. Hindi lang naman ako ang nandirito. Maging ang ibang kababaihan ay dumadalaw din sa mga mahal nila sa buhay. Tingnan mo. Tama ka. Teka, ano yung sinabi mo tungkol sa aswang? Hindi ako sigurado sa narinig kong balita. Bulong-bulungan na kapag malalim na ang gabi, may kumakalat-kalat na aswang sa may kakahuyan. Pinagkakatuwaan yun ng mga Hapon sa paniwalang mabangis na hayop lang yun na kumakain ng tao. February 22, 1945, gabi ng Huwebes. Gumuhit sa katahimikan ng gabi ang hiyaw ng lalaki. Sabi ng lolo ko na si Armiro, nakakapanindig balahibo ang hiyaw na yun. Para bang punong-puno yun ng di maipaliwanag na rimarim. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako po si Angelo. Ang mga pangalan po ng tao sa aking istorya ay sinadya kong baguhin. Pero ang lahat po ng pangyayari na mababanggit sa liham kong ito, maging ang mga lugar, ay totoo. Ito ay ang istorya ng aking lolo at lola na sina Armiro at Victoria, na para sa akin ay mga hindi pangkaraniwang nilalang. Ayon sa kwento sa akin ni lolo, nagsimula ang lahat nang nakasama siya sa nabihag na 2,147 na individual sa internment camp ng mga Hapon sa Los Baños, Laguna. Ang gusali na pinagkulungan sa kanila ay kilala ngayon sa tawag na Baker Hall na matatagpuan sa UPLB. Sa pagpapatuloy ng aking kwento, bumalik tayo sa tagpo ng gabing yun kung saan may lalaking humiyaw. Nakakapanindig balahibo naman yung hiyaw na yun. Mga hayop talaga ang mga sakang na yan. Dalangin ko ng kumilos ng mga Amerikano sa lalong madaling panahon dahil habang tumatagal, lalong nagiging brutal ang mga Hapon sa mga bihag nila. Sana nga, dahil kapag nagkataon, baka lahat kami dito maging pataba na lang sa lupa. Ayun na ang hudyat. Palapit na ang mga bantay. Aalis na ako. Bukas, sisikapin ko makapagpuslit kahit balat ng saging na saba. Kahit wag na. Iwasan mo ang pag-aligid dito para lang makapuslit ng dalaw. Baka mapahama ka pa. Alam mong hindi kita matitiis. Mag-iingat ka, Elmer. Palagi ko ipagdadasal ang iyong kaligtasan. Mapalad ka sa nobya mo. Kita ko ang labis na pag-aalala niya sa'yo. Totoo yan. Pero sana, wag na siya masyadong mag-abala pa na pumunta dito. Oo, tama ka. Nakakapag-alala. Ganyang ubod ng sasalbahe ng mga Hapon na yan. Delikado kung mamataan siya, lalo na ng mga naghahanap ng mahahalay na babae. Oo, yun din. Bakit tila yata naging bantilaw ang sagot mo ngayon? Kanina lang ay isinatinig mo ang pag-aalala mo sa kanya, di ba? Totoong nag-aalala ako para sa kanya. Pero hindi masyado. Ano? May sa tagabulag ang babaeng yun. Magaling ang bibig nun, alam mo ba? Hindi ko maintindihan. Yung nobyo kong si Victoria, may espiritual na galing. Marunong yang magluop, maghilot, tumingin sa palad, pumulsa ng tao at kung ano-ano pa. Kaya hindi ako masyado nag-aalala para sa kanya. Parang albularya? Hindi pa naman, pero parang gano'n na nga. Kung meron man akong inaalala, yun ay ang madatnan niya kung may kausap na iba. Ay, ibang magalit ang babaeng yun. Nambabato ng punyal. Kalokohan mo, Elmer. Maiba ko. Sa tingin mo ba magbibigay pa ulit ang mga sakang na yan ng makakain? Kahit panis na kanin? Kailan pa yun? 5 araw nang nakalilipas. Himala na lang kung bato. Dito na yata ako mamamatay. Ang bilis mo namang sumuko. Ha? Pasensya na. Napasigaw ako.
Ikaw yung nobya ni Elmer na si Victoria, tama? Oo, tama. Ako nga si Victoria. Hindi ko na itatanong kung paano mong nalaman ang pangalan ko. Natural, naririnig mo na yun sa tuwing nag-uusap kami ni Elmer. Ganun na nga. Ikaw, anong pangalan mo? Armiro Vigracia. Ako si Armiro Gracia. Sariling pangalan mo na lang, nautal ka pa. Gutom ka na nga talaga. Oo, hindi maitatanggi. Wala nang tigil sa pagmamarakulyo ang sikmura ko. Kung hindi mo mamasamain, heto ang balat ng saging na saba na pinakuluan sa gata. Para kay Elmer yan, di ba? Teka't hahanapin ko siya. Wag na. Ang totoo niyan bago pa kita kinausap, ay napansin ko nang wala si Elmer. Kaya sinilip ko ng lahat ng bintana habang lumiligid ako sa kabuuan nitong gusali mula sa labas. Pero hindi ko siya nakita. Baka nagkasalisi lang kayo. Armiro, bayaan na natin si Elmer. Magpapakita yon kapag hindi na siya abala sa ginagawa niya. Kung ganon ay Oo, matagal ko nang alam na may kalokohang angkin si Elmer. paano mo natitiis? Hindi ka naman pinagkaitan ng panlabas na kagandahan. At sa tingin ko naman ay mabuti din ang iyong kalooban. Salamat sa mga papuri. Naiintindihan ko ang sinasabi mo. Pero sana, pagbigyan mo na ang babaeng ito na may pusong hibang at tanggapin mo ang pagkain na ito bilang suhol. Maaari ba? Mukhang masarap daw yung dala mo, sabi ng tiyan ko. At wala daw tayong napag-usapan tungkol kay Elmer. Sa pagkain, Victoria. Walang anuman. Ikamusta mo na lang ako kay Elmer. Uuwi na ako. Diyos ko po. Anong nangyayari? Armiro, madali ka! Makikisiksik tayo doon! Victoria, anong ginagawa mo dito? Elmer, anong nangyayari? Bakit nagkakaputukan? Mga pwersa ng Amerikano yan. Sinusugod na ang mga Hapon. Magtago ka sa ligtas na lugar. Hindi ligtas na nandito ka. Baka mahagip ka ng mga ligaw na bala. Bilis na! Katitigas naman ang ulo ng mga tao. Sinabi ng kapag may nararamdaman, tigilan ang pagpapaalbularyo. Lalo't alam naman nilang hindi lamang lupa ang may gawa. Ganun ba kahirap unawain yun? Igo, Santanam de Leo, Panginoon ko, iligtas niyo po ako sa masamang espiritu. Ang sangsang naman, anong amoy yun? Parang naghahalong bulok at nasusunog na balahibo. Ha? Anong liwanag yun? Parang nagbabaga. Diretso. Ganon nga ang ginawa nila. Sa bahay ni na Victoria sila pumunta. Nasa bakuran pa lang sila ay tanaw na ni Armiro ang kahanga-hangang bahay. Hindi yun bahay kubo. Isa yung formal na bahay na gawa sa mga badelang kawayan na binarnisan. Buong paghanga yung minasda ni Armiro dahil nadadaanan lang niya yun dati. Ngunit ng mga sandaling yun, nabistahan niya yun ng malapitan. Bagay na kumuha ng buong atensyon niya, kaya nakailang tawag pa sa kanya si Victoria bago siya tuluyang pumasok sa loob. Maupo ka. Mag-aalis lang ako ng balabal. Salamat. Teka, bahay ito ni Aling Anatolia, di ba? Kilala kita. Ikaw si Victoria. Hindi ko alam kung paano mo ako nakilala, pero oo, tama ka. Ako nga siya. Ako si Kahit sino ka pa, wala akong pakialam. Alam mo ba dahil sa kapalpakan mo, munti ka na maging hapunan? Ano? Bakit ba pakiramdam ko galit ka sa akin? Ano bang mali ang ginawa ko? Aksidente kitang nakita na lumampas doon sa may mga ligaw na oregano. Para kang lulumbo na bubulong-bulong. Hindi ko natiis na hindi ka sundan dahil sa masangsang na amoy sa paligid. Yung halong amoy bulok na laman at nasusunog na balahibo ng hayop? Iyon na nga, amoy ng binangunan yon. Isang aswang na ayon sa mga Aita ay kawangis ng tikbalang pero nag-aapoy ang likurang bahagi mula ulo hanggang buntot.
Nagdadala din yun ng mabahong amoy na parang nabubulok. Kaya pala para akong nakakita ng nagbabagang bagay. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit may alam ka naman palang pangungusap pero hindi mo ginamit ng ayos. Bakit mantilaw? Muntik ka ng malapa ng aswang. Binigkas ko naman ang tama. Walang mali sa pagbigkas mo. Pero bakas ng takot at alinlangan. Anumang pangungusap, mawawala ng bisa kapag ganon. Tagasan ka ba at bakit ka inabot ng gabi sa sementeryo ha? Siguro nga hindi mo ako matatandaan dahil palaging madilim kapag dumadalaw ka sa kampo ng mga Hapon. Anong sinasabi mo? Ako si Armiro. Yung lalaking binigyan mo ng saba na inilaga sa gata. Kaibigan ko si Elmer. Ha? Ikaw pala yan? Pasensya ka na sa akin kung naging magaspang ang pagsasalita ko sa'yo. Pero sana sa susunod na bibigkas ka ng pangungusap, hindi ka nagpapakain sa takot. Mapapahama ka kapag ganon. Hayaan mo, tatandaan ko yan. Si Elmer ba? Alam mo kung nasaan? Ang totoo niyan kararating ko lang. Kaya ako nasa sementeryo kanina ay nautusan ako ni Tia Anatolia na manguha ng oregano. Hindi pa ba kayo nagkikita? Huli kami nagkasama ay noon nagtungo kami sa Makati. Pagkatapos nun ay nagpaalam ako sa kanya na uuwi muna ako ng Bulacan. Balita ko'y umuwi siya dito. Sa kasalukuyan, sa akin siya nakikitira. Sa'yo? Taga dito ka? Oo, taga dito ang mama ko. At bahay niya ang minana ko. Saan banda ang bahay niyo? Malapit sa bahay ng mga Ortega at Apolinario. Aha? Mas malapit yun sa sementeryo. Bakit hindi mo agad sinabi? Nabitbit pa kita dito sa bahay namin sa may tulay. Walang kaso yun. Pwede ba akong sumama sa inyo? Gusto ko lang makita si Elmer. Sige, walang problema. Sumama si Victoria kay Armiro pabalik sa bahay niya. Pagdating nila doon, inabutan nila na nasa harapan ng bahay ang tsinelas ni Elmer. Pero may isa pang pares ng sandalyas doon. May takong at nangingintab. Naramdaman ni Armiro ang tensyon mula kay Victoria. Nangingilid ang luha sa mga mata nito. Sinubukan niyang pagaanin ang sitwasyon, pero mukhang hindi nakikisama ang pagkakataon. Dahil saktong pagpasok nila ng bahay, lumabas naman mula sa kusina si Elmer. May akbay na babae. Hindi pa rin pala nagbabago si Elmer. Nangako siya na hindi na siya maglilikot. Sabi niya, kapag nagkita ulit kami, magpapakasal na kami. Baka naman sa pasyente ang nakita nating makintab na sandalyas. Ako siguro ang hinihintay. Pasyente? Hindi mo na itatanong, pero silbing lokal na doktor ako. Naging taga-alalay ako ni Dr. Lidio na siyang talagang doktor. Sa ngayon dahil wala siya, tumutulong-tulong ako sa mga tao dito. Nakasanayan na lang ng karamihan na tawagin din akong doktor. Ganun pala. Ayan, nahulog na. Ikaw kasi, ang likot-likot mo naman. Para kang kiti-kiti. Nako, lagot si Doc. Nahulog ang kutsara. Magkakaroon pa siya ng bisita. Tayo na nga, lumabas na tayo. Mukhang maganda pa sa gabi ang kasama mo, Elmer. Victoria? Hindi. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Kaibigan ko lang siya. Magpapaliwanag ako. Magtiwala ka sa akin. Ikaw lang ang mahal ko. Alin sa mga linya nyo na gagamitin mo, Elmer? Napipilan ka, ano? Hayaan mo. Orya, sinabi ng bilisan mo. Puro ka inarte na nananakit ang sikmura mo gawa ng lamig. May pakapi-kapi ka pa. Pasensya na po, Tia Anatolia. Puro ka pasensya. Aba, hindi kita inampon mula kay Meko para maging palamon kita habang buhay. Kumilos ka. Kung magiging batugan ka lang din, di lumayas ka na. Ay, ano ba naman lakas ng hampas ng alo na yon? Ha, nabasa ako. Kainaman naman. Tia Anatolia. Ano? Pitawan mo nga ang damit ko. Ano ba? May sireno po. Sa sireno, bumukas sara lang ang bibig niya. Hindi siya nakagawa ng ingay dala ng pagkabigla. Parang luluwa ang mata niya sa takot nung magsalita yung lalaking may buntot.
Kapalit ng bilag na nagnangalang Vito. Gusto kong ibigay mo siya sa akin. Hindi! Hindi mo siya makukuha! Ibigay mo man sa akin ang lahat ng natatagong yaman ng dagat. Hindi ko siya ibibigay sa'yo! Malaking halaga ang kapantay ng mga yawang niya. Magiging marangya ang iyong pamumuhay. Maging ang susunod pang henerasyon ng iyong pangkan ay makikinabang. Sinasabi mo ba, handa mong palanggihan ang lahat ng yun? Ang dalagang yan lang ang kapalit. Si Victoria ay ibinili ng kanyang inang Haponesa sa akin at nangako ko kay Meko na iingatan ko ang batang ito hanggang sa kaya niya nang tumayo sa sarili niyang paa. Huwag mo siyang idinadamay sa kapritsyo mo. Tia Anatolia, Huwag kang sasama sa kanya, Victoria. Laruan lamang ang tingin ng mga nilalang ng dagat sa ating mga tao. Kapag nagsawa siya sa'yo, matatagpuan ka na lang na palutang-lutang sa dagat o di kaya gagawin kanyang nilalang na wala sa katinoan. Pero pinagmamalupitan mo lang naman ang dalagang yan. Inaalis ko lang ang tinik sa iyong lalamunan. Kung hindi ang sagot mo, bakit hindi siya ang tanungin ko? Victoria, aking Toria, gusto mo bang sumama sa akin? Huwag kang magpapadala sa mga matatamis niyang mga salita. Ginoong Sereno, ipagpaumanin niyo po. Ngunit kumamarapatin po ninyo. Nais po sanang manatili dito sa lupa. Sa piling ng mga taong pinagkatiwalaan ng aking ina. Ngayon nauunawaan ko na kung bakit mahal ka ng mga engkanto. Kung yan ang nais mo, pagbibigyan kita. Tandaan mo lamang ang pangalan ko. Ako si Aleto. Sa oras na kailangan mo, tawagin mo lang ang pangalan ko. Makakaasa po kayo, Ginoong Aleto. Hindi ko po kayo malilimutan. Siguro na may naging maayos na ang pakikitungo sa ni Tia Anatolia mo pagkatapos nun. Hindi. Kahit ang anak niya ay salbahe pa rin ang pakikitungo sa akin. Pero dahil sa pangyayaring yun, gumaan ang pakiramdam ko. Sa bagay, nalaman mong may konsensya din naman pala si Aling Anatolia. Marahil nga. Pero para sa akin, natuwa ako nang malaman na hindi man ako mahal ng mga tao sa paligid ko. May mga nilalang naman na nagpapahalaga sa akin. Sapat na yun para sumaya ako. Dahil tunay kang malakas at matibay, Victoria. Kahit sinong makakasaksi nun ay hahanga sa'yo. Anong nangyayari sa'yo, Elmer? Hindi ko alam. Ang sama ng pakiramdam ko talaga. Kanina, paggising ko, nakailang dumi na ako eh. Akala ko, nalamigan lang ako. Nakapunta pa ako ng palengke. Ayan nga at nagsimula na akong maghiwa ng bawang at sibuyas. Teka, pupulsuhan kita. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Posibleng nawawalan ka na ng tubig sa katawan. Kailangan ka ng masweruhan. Anong huling kinain mo kagabi? Sariwang tahong? Sumeryoso ka nga, Elmer. Puro ka kalokohan. Hindi, Armiro. Totoong sinabi ko. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Sa tingin ko, totoo nga ang tungkol sa bantay ng bahay nyo. Huwag mo sabihing Oo, gumawa ako ng kalokohan sa bahay mo kagabi. Patawad. sinabihan na kita. Hindi mapagpatawad ang bahay na ito sa hindi mag-asawa o kaya'y walang basbas ng simbahan na gumagawa ng makamundong bagay dito. Akala ko ayos lang pero nung nagsimula na akong maghiwa ng sibuyas at bawang, umikot ng panangin ko. Baliktad na naman ang sikmura ko.
Nalintikan ka na niyan. Pasensya na po. Bumalik na lang po kayo mamayang hapon. May inaasikaso lang po na pasyente. Ay, parang hindi makaintindi. Sinabi ng... Victoria? Tumuloy na ako. Bukas ang pinto eh. Kung ayaw niya talaga magpapasok, dapat sinigurado niyo nakapinid ang pintuan niyo. Victoria, Alisin mo yung pagkalagak sa mukha mo, Elmer. Hindi ako naparito para makipagbalikan sa'yo. Wala akong balak na damayan ka sa kalagayan mo. Dangan nga laang at hindi ako patahimik ni Kalbo. Kalbo? yun ang pangalan ng engkantong gabay ni Victoria. Kapag may nasasagap yung balitang mahalaga o di kaya nangangailangan ng tulong, hindi niya titigilan si Victoria. Sa kabila ng pagkakaalam mo na may ganong uri ako ng gabay, hindi ka pa rin napigil na pagtaksilan ako. Doon ka na muna sa sofa, Elmer. Malamig ang sahig. Kumapit ka sa akin. Diyan ka na muna. Kukuha lang ako ng swero. Huwag! Gusto mo bang matuluyan yan? Ubus na ang tubig sa katawan niya. Gawa ng pagduduwal at pagdudumi. Kailangan mapalitan agad yun. Hindi normal ang sanhi ng kalagayan niya. Kapag tinuhugan mo ng swero yan o kahit anong uri ng karayom na may kilalaman sa medisina, magiging malala ang kalagayan niya. Anong gagawin ko kung ganun? Pabayaang mamatay yan? Painumin mo ng isang basong tubig na may isang kutsarang asukal. O kaya, ito. Ha? Ito ba yung tinutukoy ng mga lambana na mutya? Ito na nga siguro. Nagkakasiyahan na sila eh. Ramiro, pumutok ang labi mo at basag din ang salamin mo sa mata. Teka, tumayo muna tayo. Ang sakit na ng gulugod ko gawa ng mga bato. Anong nangyari ba sa'yo? At humahangos ka? Sinigawan kitang huminto pero parang hindi mo ako narinig. Binigyan ako ng mga lambana ng mensahe na may mutya ng paningin. Doon sa may kawayanan sa may burol. Doon sa dulo ba? O tapos? Ako naman itong si Uto-Uto. Sumunod sa sinabi nila. Nalimutan ko na kung minsan. Maloko ang mga lambana. Hawak ko ng mutya nang malaman ko na mutya yun ng patay. Mutya ng patay? Ano yun? Ang sino mang maghawak noon ay makakakita ng mga kaluluwa at multo sa anyo nila noong naaagnas sila. Naku po! Isa pa, nakita ko ulit yung aswang. Nasa likod ng mga kawayan at nakatitig sa akin. Nagitla ako at pinangunahan ng takot kaya nanakbo ko. Kung ganun, umalis na tayo dito. Baka mamaya sumunod pa ang aswang na yun. Ano kasi? Ano pang ginagawa mo dyan sa lapag? Kanina ka pa nakasalampak sa alikabok. Hindi ako makatayo. Napilipit yata ang bukong-bukong ko. Saglit. Bakit mo ko binubuhat? Anong gusto mo? Gumapang pa uwi? Dadalhin muna kita sa bahay nang matingnan niyang paa mo. Sa iyo ba yung balutan na yun at lagayan ng itlog? Pabayaan na natin yon. Wala din namang silbi. Basag na lahat ng itlog. At huwag ka na ding humingi ng paumanhin. Ilang minuto ang lumipas at bumaba si Armiro na may dalang 3 libro. Isang berde, isang pula at isang itim. Bawat kulay ay naiiba ang kapal. Pinakamanipis yung berde. Pinakamakapal naman yung itim. Gulat na napatanong si Victoria nung ilapag ang mga iyon ni Armiro sa mesa. Anong mga yan? Mga libro ng karunungang lihim na naglalaman ng mga salita ng Diyos. Magmula sa paggawa ng daigdig, sa paggawa ng tao, hanggang sa mga himala ni Panginoong Hesukristo. Kasama na ang kaalaman sa mga engkanto. Saan mo naman nakuha ang mga yan? Pamana ng aking ina sa akin. Kung talagang seryoso ka na magpatuloy sa daan ng pagiging magaling na albularya, isasaling ko ang libro sa Tagalog para magamit mo. Oo naman. Ang pagiging albularya ko ay hindi laro-laro lamang. Pero sigurado ka ba na ipagkakatiwala mo lahat ng kaalamang lihim na ito sa akin? Mabuti ng pakinabangan ng kabutihan kesa nandito lamang sila at natutulog sa taguan.
Nung sumunod na araw, sinimulan na ni Armiro ang pagsasali ng librong Latin. Gamit ang makinilang minana pa sa ina, matyaga niyang itinitipa ang mga salitang isinali niya sa Tagalog. Isinisingit niya yon sa pagitan ng mga oras na walang pasyente. Kapansin-pansin naman na tanghali nang dumating si Elmer. Paika-ika pa kung maglakad. Parang may iniintang kung ano. Maging ang kaliwang kamay niya ay parang hirap humawak ng mga bagay. Oh, abalang-abala ka. Anong meron at panayang tipa mo sa makinilya? Isinasalin ko ang mga librong Latin sa Tagalog para magamit ni Vittoria. Hindi yata't nagkakamabutihan na kayo. Balita ko may mga nakakita daw sa inyong dalawa. Mula daw doon sa may kanto ay pangkung-pangko mo daw si Vittoria at dinala mo dito sa bahay. Kung nandito ka sana kagabi, nalaman mong napilipit ang bukong-bukong niya. Saan ka nga ba galing? Napapansin ko na parang nadadalas ang paggagala mo. Ingat ka, may aswang nakakalat-kalat. Totoo ba yan? Bakit hindi ko man lang nababalitaan sa iba? Sana'y kumalat na yan. Ang liit lang ng lugar natin, oh. Yan nga din ang ipinagtataka ko. Bakit parang kay Vittoria at sa akin lang nagpapakita yung aswang? Baka naman guni-guni nyo lang. Sigurado akong hindi. Anong nangyari sa'yo? Anong ano? Bakit ganyan kang maglakad? At bakit parang hirap kang humawak? Ito ba? Nadali lang yata ako ng lamig. Alam mo na, medyo inumaga ako sa labas. Napasarap. Ayoko nang marinig pa. Sarilinin mo na lang yan. Para kang kiti-kiti. Hindi ka mapakali kung wala kang babae. Sa gitna ng mga chismis tungkol sa kanila, nagpatuloy ang magandang samahan ni na Vittoria at Armiro. Pasahan sila ng pasyente, depende sa sitwasyon at kalagayan ng tao. Sabi ni Lolo, minsang may nakagat ng aso. Pilit na ginagamot ng mga kamag-anak ng lalaki yung kagat gamit ang lunas. Pero pinayuhan sila ni Vittoria na paturukan na dahil malala yung sugat. Buti na lang sinabihan mo sila na paturukan na yung nakagat ng aso. Kita namang malala yung kagat. Lubog na lubog. Sukat paliguan ng ubod dami ng lunas. Binudburan pa ng sibuyas, bawang, sili at kamatis. Ginawa ng ensalada yung kagat ng aso. Sadya talagang may mga taong mahilig sa arimunan. Kahit hindi nauubra. Tama ka dyan, Armiro. Gusto kasi ng mga tao na isang lunas para sa lahat. Siya nga pala. Victoria, kailan kami oras? Bakit mo itinatanong? May pasyente akong bata na hindi na nawala ng sakit. Nag-aalala na yung ina. Ang gusto'y dalhin na sa malaking ospital. Pero kutob ko'y napaglalaruan ng lamang lupa. Baka pwedeng tingnan mo. Sakto. Unang Biyernes bukas. Dalhin mo sila sa bahay namin ng bandang 3:00 ng hapon. Kung sakaling meron ngang nakababa doon sa bata. Ama. Baka naman maaaring puntahan niyo ang ama ni Vittoria. Hingitin niyo ang paa niya at sabihin niyo pong ibalik na siya sa akin. Hindi ko na po kayang mabuhay pa. Hindi ko siya makakasama. Mahal na mahal ko po siya. Si Vittoria lang po ang nag-iisang babae para sa akin. Sino nandyan? Ang baho. Aswang ba dito, ha? Aswang! Kung nandito ka man, parinig ka! Lapain mo na ako! Baka sakaling kung multo na ako, matagpuan ko na si Vittoria! Nahamon yata yung aswang sa mga sigaw ni Armiro dahil nilapitan talaga siya nito. Nagkaharap sila ng malapitan at natitigan ni Armiro ang mga nagbabagang mata ng aswang na may ulo ng kabayo at matipunong katawan ng lalaki. Sabi ni Lolo sa akin, ubod ng baho yung nilalang.
Amoy nasusunog na balahibo, asupre at nabubulok na laman. Ang laki ng paangil at kulubot ang mukha. Pero hindi natakot si Ermiro. Dumi pa siya at sinabing, Lapain mo na ako! Eto! Sakit! Nang alin? Ng ulo mo o ng pisngi mo? Elmer, Oo, ako nga. Pinulot kita dun sa sementeryo. Wala kang malay. Amoy alak ka at puro kasuka. May suntok ka pa sa muka. hindi talaga ako nilamon ng aswang. Kahit aswang ayaw sa akin. Bakit hindi pa ako namatay? Bakit? Bakit? Tarantado. pa. Nung magsalita ang kaibigan niya, nanginginig ang boses noon at parang maiiyak. Armiro, ano ba? Tumino ka naman. Bakit ka ba nagkakaganyan? Alam kong malungkot ka dahil wala si Victoria, pero huwag mong sirain ang buhay mo. Elmer, Lumaban ka naman. Sa tingin mo ba, kung makikita ka ng ama ni Victoria na ganyan kahina, gugustuhin ka niyang ibalik pa siya sa'yo? hindi ko siya makita, Elmer. Hindi ko na siya matagpuan. Kahit anong hanap ko. Para siyang mulang naglaho. Kung ganon, hanapin mo pa din siya. Buhay pa kayong pareho, maliit lang ang mundo. Di ba't ikaw ang nagsabi sa akin na habang buhay ang tao may pag-asa? Ipakita mo na hindi lang yun bantilaw ng mga salita. Pero paano? Hindi ko na alam. Umayos ka. Patuloy kang maghanap. Tumawag ka sa itaas. Sa kanya. Sa Diyos. Sabi mo, di ba? Hindi bingi ang Panginoon sa mga taong nagsisikap at tumatawag sa kanya. Pasasaan pat kung talagang Victoria! Armiro! Ikaw nga! Totoo ba to? Hindi ako nananaginip. Nandito ka talaga sa harap ko. Oo, nandito na ako. Agad niyang sinalubong ng yakap at mga halik ang babaeng kailanman ay hindi nawala sa kanyang isipan. Pero sa pagtataka niya, marahan siya nitong itinulak palayo. Nakatitig lang sa kanya at parang maiiyak. Bakit? Anong problema? Buntis ako, Armiro. Sabi ni Ama ay hindi mo daw ito kikilalanin. Hindi ka daw maniniwala na anak natin to. Pero maniwala ka. Akin siya. Alam ko akin siya. Naniniwala ako sa'yo. Ayoko siyang ipanganak na bastarda. Ayoko siyang maghaya sa akin. Magpakasal tayo kung ganun. Tapos ang problema. Pero paano? Hindi ganun kadali ang magpakasal. Kapag gusto, maraming paraan. Tamang-tama. May kasalang bayan ngayon sa simbahan ng Immaculata Concepcion. Ako nang bahala sa lahat. Kaibigan ko ang pari doon. Pero anong isusuot ko? Sa tingin ko naman ay kasya pa sa iyo ang naitago kong trahe de boda ng aking ina. Isa yun sa ilang bagay na aming binitbit nung umalis kami sa bahay ng aking papa. At gano'n na nga ang nangyari. Nagpakasal sila sa kasalang bayan. Magandang katapusan para sa isang makalumang love story, di ba? Pero hindi dito nagtatapos ang aking liha, Madam Venus. Dahil makalipas ang isang linggo, matapos ikasal si Armiro at Victoria, nagpakita sa bahay nila si Matias. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan nilang tatlo dahil akala nila ay babawiin na naman ito si Victoria. Hindi ako naparito para guluhin kayo. Nandito ako para hingin ang tulong ninyong dalawa. Naming dalawa ni Armiro? Bakit, Ama? May kumakalat na salot sa lokalidad natin. Karamihan sa nadadali ay mga bata. May ilang matatanda na rin ang naapektuhan. Hindi ho ba't mas mabuti kung sa espesyalista ninyo ilapit ang problema? Isa lang akong singkapat-kapat na alalay ng doktor. Pero hindi katulad ng iba. Naniniwala ka sa espiritual. Kailangan ko ng magkatuwang na kayang alamin kung ang nangyayari ba ay sakit lang o talagang may salot na nilalang sa paligid. Hindi po ba ninyo kaya, Ama?
Nakakahiya mang aminin. Ang lakas ko ay matagal nang nawala. Binawian ako ng aking mga gabay nang magkasala ako at inanakan ko ang iyong ina na si Meko. Nadala sa pakiusap ang mag-asawa, kaya kahit malaki na ang tiyan ni Victoria, ay bumiyahe silang dalawa pauwi sa Bulacan para alamin ang sanhi ng problema. Pagdating nila doon, nasurpresa sila na nandun si Elmer. Tinulungan pa sila sa pag-ayos ng kanilang mga gamit. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo, Elmer. Yun pala'y nandito ka sa Bulacan at dito naglulungga. Kaya hindi kita nakikita sa Laguna. Pasensya na, nawili ako dito eh. Kamusta naman doon? Nagpapakita pa ba yung aswang nasa inyo lang ni Victoria nagpapakita? Ngayong itinanong mo yan, hindi na nga. Matagal-tagal na. Ganun ba? Baka napagod na. O di kaya lumipat na ng lugar. Sana na may nakapatay na. Kaya hindi na nagpapakita. Salot ang mga nilalang ng kadiliman. Wala silang buting dulot sa mga tao. Malay naman natin. Baka naghahanap na yun ng tatapos sa kanya. Lumipas ang 2 buwan. Kagampan na si Victoria. Kapansin-pansin ang pagdami ng kaso ng mga nanghihina. Hindi na lang mga bata, kundi kahit ang mga malalaking tao ay nagkaka-anemia. Hindi sapat ang bilang para maalarma ang gobyerno, pero para sa mga may kakayanang espiritual, hindi yun normal. Isang araw, dumalaw si Armiro sa ward ng ospital. Magkasama nilang dinalaw ni Elmer ang anak ng isang kakilala ni Matias. Katulad ng inaasahan, anemic ang bata. Paalis na sila para ipaalam kay Matias at Victoria ang nalaman nila nung may biglang tumawag sa kanya. Isang boses na kailanman ay hinding-hindi niya malilimutan. Oh, anong balita Armiro? Ganun din? Ganon din, Elmer. Anemia din ang sakit ng bata. Natukoy na ba nung mag-ama kung anong nilalang ang may gawa? Binangunan daw. Binangunang gala. Binangunang gala? Parang ngayon ko lang narinig yun ah. Halong binangunan ng Eta at ng Kapampangan daw ang aswang ngayon. Kaya kahit mga malalaking tao na ay nasisip-sipan pa din ng enerhiya. Ganun pala. Parang gusto ko na ngang umuwi na lang ng Laguna. Wala naman ako silbi dito. Labang espiritual na ang sangkot. Hindi natin alam. Baka ikaw lang ang hinihintay ng aswang na pumaslang sa kanya. Puro ka kalokohan. Ano naman yung aswang? Matalik kong kaibigan? Tayo na nga. Bumalik na tayo. Armiro, anak. Ikaw ba yan? Ikaw yan, hindi ba? Emilio? Emilio Villagracia? Mula ospital ay iniuwi ni Armiro ang ama sa bahay na tinutuluyan nila ni Victoria. Maayos na siya. Nakatulog na pagkatapos kong painumin ng gamot. Mabuti kung ganon. Ikaw, kumusta ka ba? Anong nararamdaman mo? May sama pa din ako ng loob sa kanya. Hindi madaling limutin yun. Lalo't nasaksihan ko kung paano unti-unting nagpatiwakal si Mama dahil sa pang-iiwan niya sa amin. Nauunawaan kita. Pero sino ba ako? Tao lang ako. Anak niya lang ako. Sino ako para humusga? Masama pa din ang loob ko sa kanya. Pero may obligasyon ako sa Diyos na huwag siyang lapastanganin. Kay buti mo talaga, Armiro. Hindi lahat ay makakayang ginagawa mo ngayon. Isa pa, dapat ako magpasalamat sa similya niya. Nagsalubong ang ganda ni Mama at ang gandang lalaki ni Papa. Kita mo naman, ang gandang lalaki ng asawa mo. Kalokohan mo. Lumipas pa ang 2 linggo at ng May 3, 1948, nanganak si Victoria, isang malusog na babaeng sanggol. Isang araw ng pagdiriwang, nung ibigay ng kumadrona ang form ng birth certificate, si Emilio ang pinagbigay nila ng pangalan ng sanggol.
Apa, kayo na po ang magbigay ng pangalan sa apo ninyo. Siya nga naman po. Papa, sige na. Kung ganon ay papangalanan ko siyang Vioneta. Pangalan mo sana yon, Armiro, kung naging babae ka. Dito ko yun ipapangalan sa panganay mo. Siya na si Vioneta Gracia. Vioneta. Ang kikindang pangalan. Singganda mo anak, ang pangalang ibinigay sa iyo ng iyong lolo. Masaya ang lahat. Kahit si Matias na ubod ng ilap ay nakisaya at nakibuhat sa sanggol. Ngunit pagdating ng gabi, habang abala ang lahat at si Armiro ay nililinisan si Victoria, isang karimari-marim na pangyayari ang naganap. Nasa kuna si Baby Vioneta noon. Nasa kabilang silid naman ang mag-asawang Armiro at Victoria. Nang biglang nabasag ang bintana sa kwartong nagsisilbing nursery ni Vioneta, si Emilio ang unang nakapunta sa silid at inabutan ng aswang na papalapit sa kuna ng sanggol. Layuan mo ang apo ko, aswang! Diyos ko po, Armiro! Ang anak natin! Bitiwan mo ang anak namin! Hayop ka! Pero bago pa makakilo si Armiro, ay nakuha na ni Emilio ang garapon ng asin na nakapatong sa tokador. Binuksan niya yun at dumukot ng asin. Buong tapang siyang sumugod at ikinulapol sa mukha ng aswang ang asin na dakot-dakot niya sa kanyang kamay. Umangil ang aswang at nabitawan ng sanggol. Nasambot ni Emilio ang apo, ngunit naisahan naman siya ng aswang. Sapul siya sa dibdib ng matalas na kuko nito. Pagbagsak ni Emilio, agad na tumalon palabas ng binasag na bintana yung aswang at tuluyang naglaho sa kadiliman ng gabi. Victoria, heto si Vioneta. Hawakan mo muna. Susuriin ko ang lagay ni Papa. Papa, lumaban po kayo! Kapit lang! Ililigtas po kayo ni Armiro! Ang daming dugo. Sa pagluluksa. Tapos bumalik na sila ng Bulacan. Isang araw may pamilyang nagpasundo sa kanila dahil nangangailangan ng tulong. Wala silang nagawa kundi ang iwanan si Vioneta kay Matan. Habang binabagtas nila ang daan pa uwi, Nakakatakot pala ang tikbalang kapag nagkagusto, ano? Kumporme sa tikbalang. Meron namang mga mababait. Ang malas lang talaga ng dalaga na yon dahil malupit ang tikbalang na nagkagusto sa kanya. Kaya kung ano-anong sakit ang pinakapit. Oo, kawawa. Tinadtad ng sakit sa balat. Kurikong, alipunga. May mamaso pa. Akala naman nila, hindi ko halata na nilahalandi ka nung ina. Aba, panay ang kiskis ng dibdib sa'yo. Ikaw naman. Alam mong hindi ko papatulan yon. Gumulong man siya ng hubot-hubad sa harapan ko. Victoria, Oo, naramdaman ko, Armiro. Eto ang buntot pagi. Ako naman dito sa panyo na bigay ni Ama. Labas! Hindi ka na natatakot? Talagang sinundan mo pa kami? Armiro! diyak ka lang, Victoria! Diyak mo banggitin ang mga pangungusap! Inuutusan kita. Lumuhod ka at mga yupapa. Sampas na iginawad kay Kristo sa haligib bato. umangil ang aswang na tila ba nasaktan. Sinubukan yung pigilan ni Armiro sa leeg, pero nagpumiglas ang aswang at nakawala. Tanging ang napigtal na kwintas na nahagip ni Armiro ang naiwan. May berdeng batong palawit yun. Isang bagay na kilalang kilala ni Victoria. At siyang magbibigay ng kasagutan sa kanila kung sino ang aswang. Nasaktan ka ba? Hindi naman masyado. Napaso lang. Hindi ko sukat akalain na makakasakit ang nagbabagang bulugod ng aswang. Siya nga pala, napigtal itong kwintas na nakalawit sa liig ng aswang. Pasensya ka na, nakatakas na naman. Bigo na naman tayong malaman kung sino siya. Oo, hindi. Oh, Panginoon ko! Victoria? Armiro, si Elmer ang aswang! Nagdaan pa ang ilang araw, hindi nila napagkikita si Elmer.
Nahati sa pagitan ng paniniwala na si Elmer ang aswang at sa pagbibigay ng tinatawag na benefit of doubt ang mag-asawang Armiro at Victoria. Kaya naman ang dalawin sila ni Matias sa bahay na tinutuluyan nila, tinanong nila ito kung ano ang magandang gawin. Ano apo? Masaya kang makita ang lolo? Oo, ako din. Masaya akong makita ka. Ang gaganda ng mga mata mo. Ano sa tingin niyo, Ama? Ano po ang aming gagawin? Anong ano? Alamin ninyo. Alam nga namang puro alinlangan kayo. Puntahan ninyo ang bahay ni Elmer. Kung mapatunayan ninyo na hindi siya ang aswang, mabuti. Pero paano ko siya nga ang aswang? Ano pong gagawin namin? Ano pa nga ba ang ginagawa sa aswang? Hindi ba't pinupuksa? Wala kayong ibang pamimilian kung... Anong nangyari sa'yo? Bakit ka naging aswang? Paano? Sa wakas, matapos ang mahigit 1 taon, nalaman na ninyo na ako ang aswang. Ang hihina ninyo sa halataan. Kailan pa, Elmer? Anong nangyari? Wala sinama ako. Yung babaeng si Caridad, yung nakaulayo ko sa bahay ni Armiro. Nung gabing hiniwalayin mo ako, aswang pala siya. Huli na nung nalaman ko. Ano? Senyalis na pala nung nahilo ako habang naghihiwa ng bawang at sibuyas. Nahawa na pala ako nun. Kaya naman dahil sa galit ko, inabangan ko siya sa lugar kung saan siya nambibiktima. Sa sementeryo. Anong ginawa mo? Oo, Victoria. Pinaslang ko ang salot na si Caridad. Pero hindi na nawala ang pagkaaswang ko. Ang pagkahilig ko sa bata, nawalan ng saysay. Dahil sa naging aswang ako na mga bata ang pangunahing pagkain. Panginoon ko, Hindi ko naman gusto ng ganitong buhay Ginusto ko mamatay na kaagad nang malaman ko. Plinano ko na mapaslang nyo. Noong gabi na may bata kayong natagpuan sa madilim na daan, ako may gawa nun. Kaya ka manhid nung dumating ka kinabukasan dahil ikaw ang aswang na tinarakan ko ng pampangimay. Oo, ako. Ako din ang aswang sa kawayanan. Ang aswang sa sementeryo noong hinihiling mo nang mamatay, Armiro. Ang aswang na pumatay sa iyong ama. Kahit ang aswang na kinaharap ninyo. Bukasan na ninyo ako. Utang na loob. Hindi ko kaya. Kaibigan kita. Elmer, hindi ito. Huwag ito. Ayaw nyo? Pwes, yung anak ninyong lalamunin ko. Bumukas ang pinto ng bahay ni Elmer. Nandun si Matias na bitbit si Violeta. Dahil buhay ng anak ang nakataya, kumilos sa mag-asawa at nagtulong na sugurin si Elmer. Gamit ang bendetadong tubig at sinaunang punyal na ibinabad sa kalamansi at giniling na bawang, tinarakan ni Armiro sa tagiliran si Elmer. Huwag! Ipinapako kita sa iyong kinatatayuan. Aswang! Ka! Agad na nagbalik sa kanyang anyong tao si Elmer nang saksakin siya sa tagiliran ni Armiro. Natumba siya at agad na dinaluhan ng mag-asawa. Tapusin na ninyo ang pagturusa niya. Ibigay na ninyo ang hinihiling niyang katahimikan. Ama, ano ginawa ninyo? Bakit ninyo dinala dito si Violeta? Nakiusap si Elmer sa akin. Alam niyang hindi ninyo ibibigay ang gusto niya. Kaya nagsabuatan kami na ipain si Violeta. Sige na, Armiro. Kung may pupuksa mo sa akin, gusto ko magtapos ang buhay ko sa kamay ng isang kaibigan. Elmer! Hirap na ako. Tapusin mo na ang paghihirap ko. Sige na. Hindi ko kaya! Kung ganon, tayong dalawa. Victoria!
hanggang hindi mo kaya, hayaan mo mag-isuporta mo ko. Ang pagkukulang ko ay hahayaan kong punan mo. Nandito ako. Hayaan mong maging lakas mo ko sa oras na pinanghihinaan ka. Laging dalawa tayo. Hindi ka nag-iisa. Armiro, ihatid mo ko ng magaan ang iyong loob. Mapapanatag ako. Paalam, Elmer.